Aatake raw ang ika-4 na batang maestro sa sandaling makita nito ang ikalawang batang maestro na si Ji Chun-hook at nakumpirma na si Lee Fi-soo ay nasa kritikal na kondisyon. Ngunit iginiit ni Jang Mong na hindi siya maaaring umalis nang hindi kasama ang espesyal na opisyal. Sa sandaling iyon, tahimik na pumasok si Yon at sinabing kaya niyang pumunta ng mag-isa. Kumpiyansang umiti si Yon, sinabing hindi na siya bata at kinwestiyon kung anong gulo ang posibleng mangyari sa teritoryo ng Asosasyong Mugulan habang nag-iisa siya. Pumayag si Jang Mong ngunit pinayuhan siyang kung may mangyari man ay dumiretso agad sa pinuno ng seguridad na si Yol Gono. Pagkaalis ni Jang Mong, naiwang mag-isa si Yon na pinag-iisipan ang posibilidad na may mapanganib na mangyayari. Ngunit sa kaibuturan niya, ramdam niya ang pagdating ng ulan ng dugo. Bigla, matatalas na palaso ang tumagos sa silid kung saan nakaupo si Yon na nagdulot ng pagsabog at makapal na usok. Kalmadong tumayo si Yon sa gitna ng kaguluhan, handang harapin ang anumang panganib na darating at determinado siyang gawing dugo ng kanyang mga kaaway ang dugong iyon. Pagkatapos ay tinawag niya si Sir Yaong at mahinahong tinanong ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sumagot si Sir Yaong na kalahati ng grupo ng hulaang at ang unit ng Tamjo ay nagsimula ng kumilos at lahat ng tauhan sa lugar ay pinapalitan. Nagtanong si Yon tungkol sa kalikasan ng unit ng Tamjo at ipinaliwanag ni Sir Yaong na sila ay pinaghalong grupo ng intelihensya at asasinasyon na mas nakatuon sa pangangalap ng impormasyon at mga lihim na operasyon kaysa sa direktang pagpaslang. Prangkang tinanong ni Yon si Sir Yaong kung ano sa tingin niya ang sansa niyang makalabas na buhay sa sitwasyong ito. Nanahimik sandali si Sir. Kaya hiniling ni Yon na maging tapat ito. Pagkatapos ay nagmungkahi si Yon ng pustahan kay Sir. Pupusta siyang mananatili siyang buhay habang si Sir naman ay pupusta sa kanyang kamatayan. Idinagdag niyang kung mananalo siya, sasagutin ni Sir ang kanyang mga tanong. Nagulat na sumagot si Sir, sinabing parang walang magbabago kahit na makaligtas si Yon. Kumpiyansang umiti si Yon at sumagot na simple lang ang dahilan, dahil mananalo siya kahit ano paman. Nanatiling tahimik si Sir Yaong nang hindi tumutugon, pagkatapos ay mabilis na umalis sa lugar ng walang paalam. Nagsimulang maramdaman ni Yon ang pagkalat ng nakalalasong usok sa paligid niya, at mabilis niyang natanto na hindi ito nakamamatay kundi isang pampamanhid na gas na nilalayong paralisahin siya. Naunawaan niyang ang nagpakawala ng usok ay may intensyong direktang patayin siya, na nagkukumpirmang mabilis silang papalapit. Ngunit kumpiyansang umiti si Yon, alam na alam niyang ang ubod ng araw, core of the sun, sa loob niya ay ginagawang ganap na walang epekto ang mga lason laban sa kanya. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakamaskara, kumikilos ng napakabilis, tinatangkang tamaan si Yon sa pamamagitan ng pagsamantala sa kumakalat na usok. Mabangis na umatake ang lalaking nakamaskara, ngunit umikot si Yon ng may hindi kapanipaniwalang bilis at buong husay na naiwasan ang tama. Sumigaw sa pagkamangha ang umatake dahil nanatiling hindi nasaktan si Yon sa kabila ng biglaang pag-atake na siyang nagpabalisa rito. Sa matinding bilis, hinawakan ni Yon ang pulso ng lalaking nakamaskara nang tangkain itong umatake muli, handa nang turuan ito ng masakit na leksyon. Sa sukdulang kalmadong paraan, binali ni Yon ang pulso ng umatake, dahilan upang mabitawan nito ang armas sa hindi matiis na sakit. Buong husay at kumpiyansang pinulot ni Yon ang espadang nahulog mula sa kamay ng lalaki, naghahandang gamitin ito upang harangin ang mga paparating na atake. Tinitigan niyang mabuti ang talim, ang refleksyon nito ay nagniningning sa kanyang mga mata, lubos na handa para sa mapagpasyang labanan sa hinaharap. Sa sandaling iyon, isang grupo ng iba pang nakamaskarang umatake ang sabay-sabay na sumugod, galit na sumisigaw at hinihingi ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi nagpakita ng anumang pag-aalala si Yon sa kanilang mga sigaw at nagsimulang kumilos ng may kahangahangang kalmado at liksi, madaling naiwasan ang lahat ng kanilang mga tama. Pagkatapos ay naglunsad si Yon ng isang malakas na ganting salakay, nagdagdag ng napakalaking bigat sa kanyang tama, na tinawag niyang ang hiwa, the slash. Sinundan niya ito ng isa pang teknik sa pakikipaglaban, nagdagdag ng matinding bilis sa kanyang sunod-sunod na mga hampas, na umabot sa kasukdulan ng kanyang bilis sa pakikipaglaban. Madaling napatay ni Yon ang marami sa kanyang mga kaaway gamit ang espada ng may pambihirang kasanayan na nagpabagsak sa kanila isa-isa. Samantala, mga patak ng dugo ang tumutulo mula sa dulo ng espada sa kamay ni Yon, at binanggit niyang ang kapalaran ng anumang armas ay ang bumigat habang lalo itong nabababad sa dugo. Pagkatapos ay kinumpirma ni Yon sa sarili na ang tadhana na naghihintay sa kanya bilang general na si Huon ay ang pakainin ang kanyang armas ng dugo ng kanyang mga kaaway. Ang mga natitirang umatake ay agad na nagsimulang umatras, sumisigaw sa takot, umatras, at lahat ay umurong. Ngunit sinabi sa kanila ni Yon nang may mahinahong panunuya na kung gusto nilang manatiling buhay, dapat silang malinaw na magmakaawa sa kanya para sa kanilang buhay. Idinagdag pa niya ng mas mapanukso na maaari nilang hilingin sa kanya na iligtas ang kanilang buhay mula sa kamatayan tulad ng mga ligaw na aso at hayaan silang mabuhay. Sumigaw si Yon, tinawag silang masahol pa sa mga aso. Umisi siya habang kumpiyansang hinarap sila, sinasabing sa kabila ng kahinaan ng kanyang panloob na enerhiya, kaya niyang isagawa ang bawat kilos na kasabay ng mga pulso ng puso ng araw sa loob niya. Sa ibang dako, nakatayo si Isi Jang Mong sa harap ng isang taong nakahiga sa kama at inakusahan ang lalaking nakatayo sa malapit na nilinlang siya. Kalmadong sumagot ang lalaki na wala siyang ibang pagpipilian. Nagtanong si Jang Mong tungkol sa kalagayan ni Lee Fi-soo. Sumagot ang lalaki na si Lee Fi-soo ay nasa dati nitong lugar dahil siya ay isang taong may malaking halaga sa Asosasyong Mugulan. Pagkatapos ay galit na nagtanong si Jang Mong kung sino siya. Kalmadong ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Gong Yong, ang commander ng unit ng Tamjo mula sa Asosasyong Mugulan.
Seryosong nagtanong si Jiang Mong kung alam ng kanilang commander na si Jiang Sunun ang mga pangyayaring ito, ngunit tumanggi si Gongyong na magbigay ng malinaw na sagot at sinabing hindi niya maaaring isiwalat iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gongyong na ang usapin ay may kinalaman sa sariling desisyon ni Commander Jiang Chung, Jiang Sunun, dahil sinaktan ni Haiyan ang kanyang apo, ang ikalawang batang maestro. Nanahimik sandali si Jiang Mong, nagsisisi na hindi niya naituro kay Yun ang teknik ng buhay at kamatayan ng mas maaga, nangangamba sa isang organisadong pag-atake ng isang profesional na unit laban kay Yun. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang sumugod sa silid na sumisigaw na ang deputy commander ng unit ay naunang kumilos kasama ang mga miyembro ng assassination squad. Galit na sumagot si Gongyong, sinabing inutusan niya silang maghintay at nagtanong tungkol sa estado ng grupo ng hulaang. Sumagot ang lalaki na hindi pa niya alam at inutusan siya ni Gongyong na mag-ulat agad kung may bagong mangyari. Sinabi ni Jiang Mong na hindi naaayon sa plano ang mga pangyayari. Gayunpaman, kumpiyansang sumagot si Gongyong na walang magiging problema sa pagharap sa ika-4 na batang maestro. Matalas na sumagot si Jiang Mong, tinatanong kung hindi ba siya natatakot sa mga kahihinatnan ng kanilang ginagawa. Umisi si Gongyong at sinabing hindi niya inaasahang maririnig ang gayong mga salita mula kay Jiang Mong. Idinagdag ng palaisipan na alam nila ang mga pangyayari kung paano namatay ang ina ng ika-4 na batang maestro. Isang nakakatakot na itim na aura ang pumalibot sa doktor habang malamig niyang idineklara na tiyak na mapupunta siya sa impyerno balang araw. Ngunit tila si Jiang Mong ang maunang makarating doon. Kumpiyansang sumagot si Gongyong, sinasabing kung gusto ng lalaki ang kanyang buhay, handa siyang ibigay ito. Ngunit tinawanan siya ng doktor, sinabing hindi gaanong mahalaga ang kanyang buhay at hindi niya ito tatanggapin kahit na ialok pa ito sa isang banga. Pagkatapos ay sarkastikong nagtanong si Gongyong kung plano ba ng ika-4 na batang maestro na kunin mismo ang kanyang ulo. Malamig na sumagot si Jiang Mong, siguro. Sarkastikong tumawa si Gongyong at sinabing tiyak na hindi, ipinapahayag ang kanyang pananabik sa mga darating. Ngumiti siya at sinabi kay Jiang Mong na tatandaan niyang mabuti ang kanyang mga salita, lalo na't malapit nang magwakas ang buhay ng espesyal na opisyal na ito. Pagkatapos ay isiniwalat niyang ang taong nalason ay ang bantay sa tarangkahan, hindi si Su, at iminungkahi kay Jiang Mong na suriin ito para lang sa katuwaan. Pagkaalis, naisip ni Jiang Mong sa sarili na ang unit ng Tamjo ay dapat pamunuan ng ika-4 na batang maestro. Naalala niyang sinabihan siya kanina na malapit lang si Batch Mujun at ang pakikipagkita rito ay maaaring makatulong na malutas ang isyong ito. Natanto rin ni Jiang Mong na kailangan niyang beripikahin ang teorya ng ika-4 na batang maestro, iyong nakagawa ng sitwasyon na pumilit kay Gongyong na kumilos. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at tensyon, hindi inaasahan na ang asosasyong mugulan ay kikilos ng may ganoong agresyon. Nagtaka siya sa sarili kung inaasahan ba ito ng Panginoon ng Palasyo. Kinwestiyon din niya kung sinadya ba ng Panginoon na ipadala ang ika-4 na batang maestro sa Xiongju na nasa ilalim ng kontrol ng asosasyon. Samantala, nakatayo si Yun sa gitna ng grupo ng mga talunang lalaki, sarkastikong nagkukomento na sanay na siyang makita ang ikalawang batang maestro sa ganoong posisyon at buong pagmamalaking idinagdag na siya ang gumawa niyan dito. Isa sa mga tauhan ng asosasyon ang nagalit sa insulto ni Yun sa ikalawang batang maestro at galit na sumigaw sa kanyang mapangahas na dila. May mapanuyang ngiti, kinumpirma ni Yun sa sarili kung gaano kadaling pukawin ang kanilang galit. Sa kabila ng kahinaan ng kanyang panloob na enerhiya, hindi niya magamit ang kanyang buong mga teknik, ngunit sapat na ito sa ngayon. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang nakakatakot na madilim na enerhiya sa paligid niya, na nagdulot ng takot sa mga nakapaligid na lalaki na sumigaw sa pangamba, sinasabing gumagamit siya ng majang, isang ipinagbabawal na sining pandigma. Tinawanan sila ni Yun, sinasabing sa panahong ito, ano pa bang pakialam kung gumamit siya ng majang o jingjang. Idinagdag niyang maging ang palasyo ng araw, Sun Palace, ay sangay ng sekta ng demonyo, kaya natural lang na gumamit ng ganitong uri ng enerhiya. Inamin ng isa sa mga lalaki na hindi niya inaasahang kakailanganing gamitin ang puwersa ng hulaang. Iniisip na ang ika-4 na batang maestro ay isang mahinang nilalang lamang na walang panloob na enerhiya. Inutusan ng commander ang kanyang mga tauhan na mabilis na umatras at bumalik sa pagsasagawa ng orihinal na plano na kanilang binuo. Napabuntong hininga si Yun habang kumpiyansang nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan, kalmadong hawak ang kanyang espada matapos pansamantalang lumipas ang panganib. Sa kabilang dako, napansin ni Yun ang mga residente ng lungsod at nagtaka kung sanay na ba silang makakita ng mga kakaibang bagay o natatakot lang sila kapag may kinalaman ito sa asosasyon. Unti-unting bumabalik sa normal ang buhay sa palengke habang nagpapatuloy sa pagtitinda ang mga mangangalakal na parang walang nangyari. Huminto sandali si Yun, nakaramdam ng pamilyar na amoy na nagpanatili sa kanya ng pag-iingat sa kabila ng lahat. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa kanya, nag-aalok na ibenta sa kanya ang isang mainit na pii na may inosenteng ngiti. Tahimik na pumayag si Yun at binigyan ng pera ang bata, hiniling na kunin din nito ang kalahati ng pii, ngunit tumanggi ang bata, sinabing hindi siya gutom. Biglang hinigpitan ni Yun ang hawak sa kanyang espada nang may pagbabanta at tinanong ang bata kung maaari ba niyang buksan ang tiyan nito upang tingnan kung talagang busog ito. Naglunsad si Yun ng biglaan at mabilis na tama patungo sa bata, na tumalon pa atras sa tamang oras, halos hindi na iwasan ang atake. Pagkatapos noon, kumagat si Yun sa pii, sarkastikong nagkukomento sa kakaibang hugis nito at malinaw na sinabing naglalaman ito ng matapang na lason sa pagkakataong ito. Sa kabila ng lason, muling kinumpirma ni Yun sa sarili na hindi siya tinatablan ng mga lason dahil sa ubod ng araw. Sumulat siya ng isang lihim na mensahe sa lupa, tiyak na maunawaan ni Yun Namchon kung ano ang isinulat niya.
Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay si Beryang na nagpapaalam sa kanya na hinihintay siya ni Bachmujun sa templo ng Daryuhang Ryonga, 700 hakbang sa timog. Kumpiyansang umiti si Yun, sinisigurado sa sarili na kung makikilala niya si Bachmujun ng buhay, iyon ang kanyang tunay na tagumpay, bagamat natanto niyang kailangan pa rin niyang mag-ingat sa isa pang biglaang pananambang. Nagsimulang maramdaman ni Yun na magiging napakahaba ng gabi at alam na alam niyang ito ay magiging gabi ng kanilang tagumpay, hindi nang sa kanya. Sa ibang lugar sa kanyang alaala, nakatayo si Yun sa isang parang napuno ng pagkawasak at apoy, napapaligiran ng mga nagkalat na katawan ng kanyang mga kaaway. Mukha siyang pagod na pagod at puno ng mga sugat. Nakatitig siya sa unahan ng may malalim na kalungkutan habang naririnig ang isang boses na malumanay at malungkot na tumatawag sa kanya. Lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na si Lim, nagpapahayag ng pag-aalala na maging ang kanilang mga kaalyado ay tumigil na sa pakikipaglaban nang makita siya. Hinimok niya si Yun na gamitin ang kanyang natatanging teknik sa pakikipaglaban kung hindi niya ito plano ngayon. Umiti si Yun ng may malalim na kalungkutan at sinabi sa kanya na kung maging ang kanilang mga anak ay ganito kaatubili, isipin na lang kung ano ang nararamdaman ng mga anak ng kanilang mga kaaway. Idinagdag niyang kung kikilos siyang muli, kahit papaano ay mabubuhay ang kanilang mga anak. Sumigaw si Lim sa kalungkutan at galit, sinasabing ayaw na niyang tawagin siyang aso ng dugo, blood dog, o demonyo ng impyerno. Matigas na sumagot si Yun, ipinapaalala kay Lim na ito ang kanilang buhay. Nagtanong siya kung naaalala pa ba nito ang kanilang mga unang araw nang magsimula sila mula sa labas ng rehiyon ng Yungwan. Malungkot na nagpatuloy si Yun, ipinapaliwanag na wala nang natira sa 300 lalaking dating pinamunuan nila at ang mga kaluluwa ng 30,000 katao ngayon ay nakasalalay sa kanilang dalawang balikat. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na tigmak ng dugo at sinabi ng may malalim na pagsisisi na gaano man niya ito hugasan, hindi niya kailanman maaalis ang nananatiling amoy ng dugo. Nagsimulang umiyak si Lim at sinabi sa kanya ni Yun ng may malalim na kalungkutan na labis siyang nagsisisi. Umiti si Yun ng malungkot at sinabi kay Lim na huwag umiyak. Hindi siya tigmak ng dugo tulad niya, kaya dapat siyang umiti sa halip. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi mabilang na tao ang napatay niya gamit lamang ang kanyang dila at isip, kaya dapat nang itigil ni Lim ang pakiramdam ng pagkakasala. Tinapos ni Yun ang kanyang mga salita ng may matatag na determinasyon, sinasabing lahat ng sumpa at pagdanak ng dugo ay magiging pasanig niya lamang. Ipinaliwanag niyang ang pinakamabilis na paraan upang wakasan ang isang mundong basang-basa sa dugo ay ang pasanig niya ang lahat. Nanginig si Lim sa pighati at sinabing hindi kaya ng kanyang puso na makita si Yun ng ganito. Nagtanong siya kung paano nagagawang hindi alintanahin ni Yun ang sarili. Lumapit si Yun kay Lim at ipinatong ang kamay sa balikat nito, mahigpit na ipinapaalala na maraming beses na niyang sinabi na tungkulin niyang wakasan ang digmaan at magdala ng kapayapaan. Idiniin niyang ang kanyang papel ay protektahan ang kapayapaan ng mundo. Pagkatapos ay tiningnan ni Yun si Lim ng may ngiti at kumpiyansang sinabi sa kanya na nagtitiwala siya rito. Habang inaalala ang mga memoryang ito, nagsimulang magpakawala si Yun ng isang malakas na atake, napapalibutan ng isang nakakatakot na kulay ililang aura, malinaw na idinedeklara na ang kaya niya lang gawin ay pumatay at mangwasak, na wala siyang pinagkaiba sa isang vampira. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake ng may marahas na puwersa, hinihigop ang buhay at kaluluwa ng kanyang mga kaaway, na lalo pang nagpagutom sa kanila. Lumilikha ng isang kakilakilabot na tanawin ikot na unti-unting ginawa silang mga nilalang na may pangit na anyo. Sa kabutihang palad, natuklasan niyang ang itim na enerhiyang ito ay hindi sumasalungat sa kapangyarihan ng araw sa loob niya. Sa halip, magkasama itong umiiral tulad ng langis at tubig na hindi naghahalo. Tumingala si Yun patungo sa commander ng kaaway at tinuya ito, sinasabing pati ang matandang babae ay sumali na sa pag-atake at sarkastikong nagtanong kung plano rin ba nitong sumali. Nanginig sa takot at pagkabalisa ang commander, kinakabahang tinanong si Yun kung siya nga ba talaga ang ika-4 na batang maestro. Tinawanan siya ni Yun, sinasabing, ano pa ba ako kundi ang ika-4 na batang maestro, pagkatapos ay idinagdag ng may panunuya na kung gusto ng commander na mamatay ang kanyang mga tauhan. Dapat siya mismo ang gumawa nito o si Yun mismo ang aakyat doon. Galit na sumigaw ang commander na si Yun ay isang masamang demonyo. Malamig at mapanuyang sumagot si Yun na ang tunay na demonyo ay ang nagsasakripisyo ng kanyang mga tagasunod ng ganito. Nagsimulang makaramdam ng matinding pagkabalisa ang commander. Natatanto na ang mga bagay ay nawawalan na ng kontrol at matapos linlangin ang matandang maestro ng espada, wala nang atrasan. Kailangan nilang tapusin ang misyon hanggang sa huli. Isang grupo ng mga mandirigma ang sumugod kay Yun, sumisigaw ng mga babala upang alertuhin siya sa panganib. Umisi ang commander at nagbanta na papatayin niya si Yun gamit ang lahat ng mayroon siya. Ngunit matatag na tumayo si Yun at malamig ng ngumiti, mahinahong nagkomento na ang ataking ito ay walang iba kundi isang duwag na gawain. Sumugod ang mga mandirigma patungo kay Yun, sumisigaw ng Kijane, tamaan mo siya, sa pagtatangkang mabilis siyang pabagsakin. Sa sandaling iyon, sumambulat ang enerhiya mula kay Yun ng may matinding puwersa, na nagdulot ng mapangwasak na pagsabog sa paligid niya. Naglunsad si Yun ng isang mapagpasyang tama gamit ang kanyang espada, nagpakawala ng malakas na alon ng dugo at enerhiya sa paligid niya habang umaatake ng may buong kumpiyansa. Sa wakas, kumpiyansang idineklara ni Yun, tinatawag ang mga larain ng apoy, lubos na handa upang harapin ang susunod na banta. Sinimulan ni Yun ang kanyang pag-atake ng may napakalakas na puwersa, tumalo ng mataas sa himpapawid at naghatid ng malakas na tama na nagdulot ng malaking pagsabog sa lupa sa paligid ng kanyang mga kaaway.
Pagkatapos ay mabilis at buong husay siyang lumapag, hawak ang kanyang armas habang iniiwasan ang mga atake mula sa mga kaaway na sumusubok tumama mula sa lahat ng direksyon. Nagpatuloy si Yun sa kanyang pag-atake ng may maliksi at malalakas na kilos. Dalubhasang ginamit ang kanyang espada upang ilagan ang mga tama ng kaaway at gumanti ng tama ng buong lakas. Kumilos siya ng may kahangahangang bilis, ginagamit ang madilim na enerhiyang pumapalibot sa kanya upang magpakawala ng mapangwasak na hampas na yumanig sa lugar dahil sa taglay nitong lakas. Itinaas ni Yun ang kanyang kamay patungo sa langit, ipinatawag ang malalakas na kidlat na dumaloy sa kanyang armas, na nagsimulang sipsipin ang matinding enerhiyang ito. Nagningning sa kidlat ang kanyang mga mata habang idinidirekta ang kanyang nakakatakot na aura, naghahandang pakawalan ang kanyang pangwakas na tama sa kanyang mga kaaway. Pinalabas ni Yun ang kanyang natatanging teknik sa pakikipaglaban na tinatawag na kulog utak, Brain Thunder, na nagdulot ng malalaking pagsabog at nakamamatay ng mga kidlat na ikinatakot ng kanyang mga kalaban. Mula sa malayo, isang commander sa isang malaking gusali ang nakasaksi sa mga nagaganap na pangyayari at paulit-ulit na nabigla, hindi makapaniwalang bumubulong na siya ang puntirya. Nanigas ang mukha ng commander habang bumubulong sa sarili, hindi. Natatanto na ang mga bagay ay nawalan na ng kontrol. Si Lord of Lo Xiaochaon ay nagmamasid din sa mga kaganapan. Samantala, isa pang commander ang nag-utos sa kanyang mga tropa na magpangkat-pangkat ng tatluhan, sinusubukang mabawi ang kontrol sa larangan ng digmaan. Nakatayo si Yun sa gitna ng larangan ng digmaan, maingat na sinusuri ang kanyang paligid, handang harapin ang anumang paparating na atake. Pinanood ng isa pang commander si Yun, interesado sa kanyang kakaibang kapangyarihan, napansin na gumamit siya ng hindi kilalang mahika na nagparami ng kanyang lakas, humanga siya sa paggamit ni Yun ng kidlat at mapanirang enerhiya. Bagamat ipinalagay niyang ubos na ang lakas ni Yun ngayon. Nang maghahanda na ang commander na ideklara ang tagumpay, bigla siyang nakaramdam ng isa pang presensya sa malapit, dahilan upang siya'y magitla at mapasigaw ng ki-ano. Lumitaw si Yun sa harap niya na may mahinahong ekspresyon, at isang boses ang malamig na nagtanong kung kailangan niya ng anumang tulong, na lubos na ikinagulat ng commander. Lumingon si Yun sa isang taong biglang lumitaw sa likuran niya at malamig na nagtanong kung bakit sila naroroon. Isa itong misteryosong babae na mahinahong sumagot ng may kumpiyansang ngiti na nagkataon lamang siyang dumadaan. Ipinaliwanag niyang papunta siya sa malaking gusali dahil may nakatakda siyang appointment doon. Mahinahon at matatag na tinanong ni Yun ang kanyang pangalan. Mabait na ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Huayun, idinagdag na siya ay isang hindi inaasahang panauhin sa lungsod ng Xiangju at hindi alam kung saan pupunta. Sa loob-loob ni Yun, nagulat siya sa biglaang paglitaw nito at natantong imposible itong nagkataon lamang, lalo na sa gitna ng madugong labanan na tulad nito. Naramdaman ng babae na umabot na sa kasukdulan ang komprontasyon at nagsimulang maghanda ng seryoso para sa mga darating. Pinaikot niya ang isang mahabang pulang laso sa paligid niya nang may magandang bilis, inihahanda ang sarili sa laban. Kumpiyansa siyang sinabi kay Yun na maaari siyang pagkatiwalaan nito, ngunit prangka itong sumagot na hindi siya interesado sa kanyang mga kasanayan. Gusto lamang niyang malaman kung siya ba ay kaibigan o kaaway. Sumagot ito nang may mahinahong ngiti na maaari pa rin siyang maging kaalyado nito, na nag-udyok kay Yun na magtanong kung bakit. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag na ang mga taong sumusubok pumatay sa kanya, ay sumusubok ding pumatay sa kanya, na nag-udyok sa isa sa mga kaaway na magkomento na hindi pa sila kailanman sumubok pumatay ng babaeng tulad niya. Nagtanong si Yun kung ang taong gusto niyang makilala ay nasa tuktok ng Tor, at kinumpirma niyang may appointment siya roon na hindi niya maaaring tanggihan. Idinagdag niyang tiyak na inoobserbahan ng taong ito ang sitwasyon at hindi niya maaaring baliwalain ang pagbisita sa hilagang rehiyon ng Palasyo ng Araw, Son Palace, lalo na dahil sa katanyagan ng pangalan nito. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga mandirigma at nagsimulang harapin si Yun at ang babae. Idinedeklara na kung may appointment siya kay Bimo Jane, tiyak na siya si Nalen Shu ng Radiant Dragon Teacher. Natanto niyo na sila ng babae ay nasa parehong posisyon na ngayon, parehong papunta upang makilala ang iisang tao. Ngunit sinusubukan silang pigilan ng mga mandirigmang ito. Umiti ang babae at dahan-dahang idinagdag na natutuwa siyang sa wakas ay nagsisimula na itong maniwala sa kanya. Prangkang sumagot si Yun na nakikita niya ang kanilang relasyon bilang isang kasunduan kaysa tiwala at sarkastikong nagtanong kung takot ba ito sa dugo. Sinabi ni Huayun, na siya na ang bahala sa kalahati nila at malinaw na inihayag na siya, Yun, na ang haharap sa kabilang kalahati ng mga kaaway, ipinapahayag ang kanyang paghanga sa ideya. Sumugod si Yun patungo sa mga kaaway ng buong lakas, habang kumpiyansang sinabi ni Huayun na siya na ang bahala sa natitira mula sa mataas na lugar. Isa sa mga mararangal na indibidwal ang nagtaka kung ang dahilan sa likod ng paglitaw ng maestro ng labanan ay ang binatang iyon na si Yun. Idinagdag ni Xiaochaon na ang titulong maestro ng labanan ay higit pa sa nararapat sa kanya at hiniling na tawagin na lamang siyang hilagang maestro ng labanan, Northern Combat Master. Mahinahon niyang itinaas ang kanyang kamay sa ilalim ng ulan at sinabing ang binata ang batang tumatawag sa hangin. Ngunit ang problema, ayon sa kanya, ay ang hangin ay puno ng amoy ng dugo. Nagtanong ang isa pang tao kung disipulo niya ang batang iyon. Sumagot si Xiaochan na hindi pa niya ito naturuan at ngumiti nang may ginhawa ang kausap at sinabing mabuti iyon. Nagtanong si Xiaochan kung bakit siya nakaramdam ng ginhawa at sumagot itong mamamatay ang bata sa kanyang mga kamay ngayon kaya hindi pa siya gaanong napapalapit dito. Lumabas na ang taong ito ay ang pinuno ng sekta ng tahimik na ulap, Silent Cloud Sect, na si Chaong Muay, at nagsalita siya ng mailubos na kumpiyansa na papatayin niya si Yun.
Tiningnan siya ng hilagang maestro ng labanan ng mahinahon at sarkastikong nagtanong kung sa tingin ba niya ay hindi niya ito pipigilan sa paggawa nito. Nagsimulang mag-isip si Chongwei sa sarili na bagamat nakipagpalitan na sila ng mga tama noon, hindi pa rin niya narating ang antas nito. Nagpatuloy si Chongwei sa pagsasabing alam na alam niyang umaatake lamang ang hilagang maestro ng labanan kung may kasalanan ang kalaban at iyon ang palaging nangyayari. Idinagdag niyang hindi pa naghihilom ang mga sugat ng nakaraan at masyadong maraming dugo na ang dumanak upang madaling makalimutan ang mga alaala. Nagpatuloy si Seo Chaon sa pagsasabing nais ng sekta ng tahimik na ulap na maabot ang antas ng kaharian ng bulaklak, at sumagot si Moy na samantala, ang palasyo ng araw ay naghangad ng impluensya sa timog, na napagkasunduan nila mula pa sa simula. Ngunit pagkatapos ng 20 taon, wala silang nakuha habang ang pinuno ng sekta ng Jiangzan ay nagawang maabot ang kaharian ng bulaklak sa kabila ng pagiging isang mandirigma lamang na nasa tuktok na antas. Nagpatuloy si Chongwei na tiniis niya ang lahat, iniisip na bubuti ang mga bagay kapag si Ji Chun-hook na ang naging pinuno ng sekta. Ngunit si Chun-hook ay malubhang nasugatan niyon hanggang sa puntong maaaring hindi na siya makabalik bilang pinuno ng sekta, kaya nanatiling kalmado si Chiang Moy. Nagtanong si Seo Chon kung ang dahilan ng pananatili niya ay para lamang sa sekta at para sa batang maestron iyon na nagpapatunay na aalis na sana siya kung hindi. Ngumiti si Chaongi at sinabing hinahangaan niya ang hilagang maestro ng labanan dahil siya ay mapagpasya at malinaw, kaya naghanda siya ng regalo para rito. Sa sandaling iyon, malakas na kumidlat sa kalangitan sa itaas ng palasyo na nagpapataas ng tensyon sa eksena. Sinabi ni Chongmoy na ang regalong inihanda niya ay magpapakita ng halaga nito kapag nagsimula ng lumitaw ang mga naakit. Pinanood nila si Yun mula sa malayo habang lumalaban ito ng buong lakas, at sinabi ni Chongmoy na binigyan niya ang batang maestro ng pagkakataong mabuhay ng kaunti pa. Ngunit sumagot ang hilagang maestro ng labanan na ang ibig niyang sabihin sa magandang regalo ay maaari nitong payagan silang makita ang tunay na pagsikat ng araw. Kinumpirma ng hilagang maestro ng labanan na ang pinuno ng sekta ang araw, ngunit sa katotohanan, siya ay isang taong papalapit lamang dito, hindi ang araw mismo. Nagulat si Chiang Moy at galit na nagtanong kung ibig ba niyang sabihin na hindi lehitimo ang pagkakamit ng pinuno ng sekta sa kaharian ng bulaklak. Pagkatapos ay kinakabahang nagtanong kung ang tila walang silbing batang iyon na tumutukoy kay Yun ang tunay na makakarating sa tunay na kaharian ng araw. Samantala, mabangis na lumalaban si Yun, kahanga-hangang tinatalo ang mga kaaway ng madali. Itinaas ni Yun ang kanyang espada ng may malaking kapangyarihan, handang ibigay ang kanyang mapagpasyang tama. Nagpakawala si Yun ng isang malaking atake na puno ng kidlat at enerhiya na nagpayanig ng marahas sa buong lugar. Tumayo si Yun sa gitna ng larangan ng digmaan at tumingala, tinutugunan ang hilagang maestro ng labanan, sinasabing umaasa siyang pinapanood siya nitong mabuti. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng mailakas at kumpiyansa, sumisigaw ng pangalan ng hilagang maestro ng labanan. Sumigaw sa takot si Chiang Moy, hindi natatanto sa sarili na si Yun ang tunay na anak na lumitaw sa gitna ng magulong labanang ito. Sa huli, tinanong ni Chiang Moy ang hilagang maestro ng labanan nang may lubos na pagkabigla kung gaano na niya katagal alam na ganito kahusay ang batang maestro. Nagsimulang magtaka si Chongyi sa sarili kung nakatadhana na ba talaga ang pagkatalo ni Ji Chun-hook. Ang misteryosong si Huayun ay sumugod pasulong ng may hindi kapanipaniwalang bilis, inaatake ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mahahabang pulang manggas na nagpabagsak sa kanila sa lupa dahil sa tindi ng kanyang mga tama. Isa sa mga kaaway na lalaki ang matigas na sumigaw, inuutusan ang lahat na atakihin si Yun at mabilis siyang hulihin. Ngunit pinakawalan ni Yun ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ang may mabilis at bigla ang kilos na ikinagulat ng kanyang mga umatake na hindi na nakatugon. Mukhang lubhang nakakatakot si Yun habang kumikilos ng may hindi kapanipaniwalang bilis, iniiwan ang mga nagkalat na bangkay ng kanyang mga kaaway sa lupa. Nanginginig ang isa sa mga natitirang mandirigma habang inilalarawan si Yun bilang isang demonyo matapos masaksihan ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Sumulong si Yun patungo sa kanyang mga kaaway ng may malamig na ngiti, sarkastikong nagkokomento na inuulit pa rin nila ang mga kahabag-habag na salitang iyon sa kabila ng pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Isa sa mga kaaway ang sumigaw sa gulat at matinding takot, binabalaan si Yun na huwag tuyain ang mga patay. Ngunit binaliwala ni Yun ang kanyang mga salita at sumugod patungo sa kanya sa isang iglap, hawak ang kanyang espada, habang nagliliyab sa madilim na enerhiya ang kanyang mga mata habang pinapakawalan ang teknik ng talim ng madilim na kaluluwa. Dark Soul Blade. Sa isang mapagpasyang tama, pinabagsak ni Yun ang kanyang kalaban, iniisip sa sarili na ang pagpiling pumatay ng isang tao ay isang desisyon na hindi naiiba sa pagpili ng sariling kamatayan. Habang dumarami ang mga biktima ni Yun, gayon din ang lakas ng kanyang nakakatakot na aura, nakilala na ngayon bilang maestro ng 1,000 dugo, Master of 1,000 Bloods. Naramdaman ni Yun sa sarili na kung magpapatuloy siyang lumaban ng ganito, maaaring maabot niya ang tuktok ng ganap na kapangyarihan, at pagkatapos ay tinanong ang kanyang kalaban kung mayroon ba itong huling habilin. Matapang na tumayo ang kanyang kalaban sa harap ni Yun, sinasabing simula pa lamang ito, itinaas ang kanyang espada bilang paghahanda sa laban. Tinawanan ni Yun ang sekta ng tahimik na ulap, nagkokomento na akala niya ay mas malakas sila at halos nadismaya siya sa kanila. Mula sa malayo, isa sa mga nakatatandang pinuno ang nagsimulang matanto kung ano ang ibig sabihin ng maestro ng demonyo, Demon Master, nang magsalita ito kanina. Nagkokomento ng may pag-aalala na nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ang mga bagay ngayon. Kumpiyansang humiti ang commander ng kaaway, nagpa siya na hindi siya mamamatay ng mag-isa at isasama niya si Yun sa libingan.
Nagtanong ang misteryosong si Hwayon kay Yun kung dapat ba siyang makialam upang tulungan ito, ngunit mahinahong tumanggi si Yun, iginiit na harapin ang kanyang kalaban ng mag-isa bilang isang lalaki. Sinabi ni Yun na inilagay ng kanyang kalaban ang buhay nito sa kanyang espada, kaya dapat din niyang gawin iyon. Nagsimulang maghanda ang dalawa para sa mapagpasyang labanan sa gitna ng matinding tensyon, habang tahimik na inoobserbahan ni Hwayon ang sitwasyon. Nagningning sa nakakatakot na pulang enerhiya ang mga mata ni Yun habang determinado siyang tapusin ang laban sa isang mapagpasyang tama, tulad ng intensyon ng kanyang kalaban. Sumugod pasulong ang kalaban ng may matinding bilis sa gitna ng malakas na ulan at sumusulong na enerhiya, naghahandang pakawalan ang teknik ng 400 na hiwa, 400 cutting strike. Mahinahon at kumpiyansang sumagot si Yun na hindi pa niya lubos na nababawi ang kanyang dating kapangyarihan, ngunit ipapakita niya sa kanyang kalaban ang kapangyarihan ng talim ng pagkalipol, Annihilation Blade. Nagbanggaan ang mga tama ng dalawang mandirigma nang may napakalakas na puwersa, na nagdulot ng marahas na shockwave at malaking pagsabog sa lugar. Isang malubhang sugat ang lumitaw sa katawan ng kaaway, hinahati ito sa dalawa. Gayunpaman, nagkomento ito ng may huling ngiti na perpekto ito. Pagkatapos ay kalunos-lunos na bumagsak ang kanyang katawan sa harap ng napakalakas na kapangyarihan ni Yun. Tahimik at namamanghang nakatayo si Hwayon habang pinapanood ang pagtatapos ng mabangis na labanang ito. Nahihirapang umupo si Yun sa lupa at muling pinulot ang kanyang espada, pinatutunayan na hindi pa tapos ang lahat. Sinabi niya kay Hwayon na ang nangyari ay simula pa lamang, ipinapaalala sa kanya na sinabi mismo iyon ng kalaban. Nagsimulang magtanong si Hwayon, kayon kung maganda ba talagang ideya na gamitin ang lahat ng kapangyarihang iyon. Mahinahon at matatag na sumagot si Yun na sulit ito, ipinapaliwanag na kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng walang limitasyon, hindi siya mag-aatubili. Ngunit kinailangan niyang ubusin ang lahat. Taglay ang enerhiya ng 1,000 dugo na kailangan niya upang talunin ang kalaban, naisip ni Yun sa sarili na sa wakas ay natuklasan na niya ang tunay na pagkatao ni Hwayon. Lumingon siya rito na may bahagyang ngiti at diretsahang tinanong kung tama siya. Nagpatuloy si Yun sa pagpapaliwanag na itong si Hwayon ay mula sa Scarlet Dragon Clan Juko at ang tunay niyang pangalan ay Little Dragon Monghan. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Hwayon habang nakatitig kay Yun ng walang imik. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, ngumiti si Hwayon at namamanghang nagtanong kung talagang sinasabi niyang isa siyang maningning na maliit na dragon. Tumawa si Hwayon at pabirong sinabi na kapag suot niya ang kanyang balakayo, walang nakakakilala sa kanya at dahil hindi siya nagsasalita, walang nakakakilala rin sa kanyang boses. Kaya't sarkastikong naisip ni Yun kung paano hindi nila nakilala ang kanyang namumukod tanging itim na mga mata. Umiti naman ito at tinanong siya kung paano niya nalaman ang tunay niyang pagkatao. Itinaas ni Yun ang kanyang ulo at mahinahong itinuro ang mataas na tor sa kanilang harapan, sinasabing may isang nagngangalang Bachmujan ang nagsabi sa kanya. Sinabi pa ni Yun na makikipagkita siya sa isang nagngangalang Xiao Guangling at nagsimula silang dalawa na maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Habang naglalakad, mausisang tinanong ni Hwayon si Yun kung kilalang-kilala niya si Bachmujan, na sinagot naman ni Yun ng may kumpiyansa at maikli. Nagsimulang magtaka si Hwayon sa sarili tungkol sa tunay na pagkatao ni Yun, lalo na kung kaibigan siya ni Bachmujan, malamang na isa siyang kilalang disipulo ng Son Palace o marahil anak mismo ng Palace Master. Huminto sandali si Hwayon, tumingin sa paligid sa mga nagkalat na bangkay, at nag-aalalang tinanong si Yun kung tama bang iwanan ang lugar at mga katawan ng ganoon, binabanggit na maaaring dumating ang mga sundalong guan anumang oras. Umiti siya ng may katiyakan at sinabing kung lumala ang sitwasyon, marahil kahit ang Sword King mismo ay makikialam. Nagulat na nagtanong si Yun kung ang tinutukoy niya ay ang High Robe, at nilinaw ni Hwayon na ang ibig niyang sabihin ay si Sangbatch, ang Sword King at Master ng Dongbong Fortress. Bagamat nagdududa siyang makikialam ito sa isang bagay na kasing liit nito. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na kailangan pa rin nilang maging maingat dahil sinusubukan pa rin ng mga sundalong guan na maabot ang antas ng 6 na hari ng langit at lupa, at ang mga pangyayaring ito ay maaaring magdulot ng mapanganib na mga pagkilos. Sinabi niya na ang kamakailang revolusyon sa martial arts ay lubhang na impluwensyahan ng pag-recruit ng mga mandirigma mula sa mga rehiyon ng Guan, sa kabila ng kanilang malalim na paggalang sa 6 na hari na nalampasan na ang limitasyon ng tao. Maliban sa walang ingat na binatang nakatayo sa harapan niya, nanahimik si Yun sandali, saka sinabi sa kanya na malinaw na nagbayad sila ng malaking halaga sa ilang tao para linisin ang gulong ito. Kung hindi, ibang-iba na sana ang sitwasyon ngayon. Umiti si Yun ng may kumpiyansa at sinabing wala siyang nakikitang bakas ng sinuman sa paligid, na nagmumukahing dapat silang kumilos ng mabilis bago masisi sa kaguluhang ito. Huminto sandali si Yun, nakatitig sa kanyang espada na nabahira ng dugo ng tao. Naisip niya sa sarili na naubos na niya ng husto ang kanyang enerhiya, gamit ang Blood Thief technique, at hindi na niya malayang magagamit ang kanyang dating kapangyarihan tulad ng dati. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa sarili, na pagtatantong hindi niya maaabot agad ang kanyang layunin at kailangan niyang harapin muna kung ano ang abot kaya sa ngayon. Nagsalita si Yun sa sarili, sinasabing narito sila para sa isang malinaw na dahilan, harapin ang Blood Demon, at si Li Huan ang tumawid sa teritoryo ng kaaway para hulihin ang demonyong ito. Habang naglalakad, nagtaka si Yun kung bakit nila sinusubukang hulihin ang demonyong iyon, at mahinahon namang sumagot ang babae na ang utos ay dapat itong mahuli. Nang tanungin ni Yun kung sino ang tinutukoy niya, malinaw na sumagot si Hwayon na tumutukoy ito sa pinuno ng Scarlet Dragon Clan. Naisip niya sa sarili na hindi nagpaplanong magtago ng anuman si Yun sa kanya. Nakangiti siyang nagtanong kung may dugo ba sa kanyang mukha. At nang sumagot si Yun ng wala, nagtaka siya kung bakit sinabi ni Bachmujan na pumunta siya roon.
Ipinaliwanag niya na sinabi ni Batch Mujan na hiniling ng Bowmaster na ipadala siya nito, na bahagyang ikinagulat niyon nang banggitin niya ang pangalang Bowmaster. At tinanong niya kung ang master na iyon ay siya ring nakipaglaban sa Heavenly Dragon Clan noon. Kinumpirma ni Huayon na totoo ito at siya nga iyon mula sa Bao Fortress. Ayon sa naunang sinabi sa kanya tungkol sa kasalukuyang istruktura ng mundo ng martial arts, nagsimulang magtalakayan sina Yun at ang misteryosong si Huayon tungkol sa kasalukuyang sitwasyong politikal. Ipinaliwanag niya na ang kasalukuyang mga paksyon ay nahahati sa dalawang pangunahing grupo, ang Crusaders at ang Heavenly Dragon Alliance. Nilinaw pa niya na ang Crusaders ay kaalyado ng Ming Clan, habang ang Heavenly Dragon Alliance ay pinamumunuan ng Aeron Emperor's Knights at ng Eastern Elite Formation Sect. Habang magkasama silang naglalakad sa ulan, sarkastikong naisip ni Yun sa sarili kung paano niya mararamdaman ang anumang katapatan sa Sun Master Sect. Sumagot si Huayon na may mahinahong ngiti, iminungkahing tanungin nila ang Cross Star Master kung bakit ito nagbigay ng ganoong utos. Marahang sinabi ni Yun na inaasahan niyang magiging mausisa ito, at pabiro namang tumawa ang babae, sumasagot na tiyak na mabait siyang tao. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na may isang katotohanan sa mundo ng martial arts ngayon, ang kabaong ay mas malakas kaysa sa martial arts. Malinaw na itinuro ni Huayon na kahit pa 100 beses na paramihin ang bilang ng mga martir, hindi nila kakayaning labanan ang alinman sa 6 na dakilang pamilyang maharlika, lalo na ang mismong pamilyang imperial. Malungkot na sinabi ni Yun na malinaw na napagsamantalahan ang mundo ng martial arts sa ilalim ng pangalan ng Tri-System. Sumang-ayon ang babae sa mga sinabi ni Yun, idinagdag na ang mga tunay na martial artist ay hindi sumali sa huling malaking digmaan, kaya naman negatibo na ngayon ang tingin sa kanila ng lahat. Ipinahayag ni Yun ang kanyang pagkadismaya, ipinapaliwanag na ang lakas sa mundong ito ay karaniwang sinusukat sa dami ng dugong dumanak sa mga nakaraang digmaan. Nagpatuloy siya sa pag-alala sa mga araw na nais niyang maghiganti sa mga nanood lamang at hindi tumulong, ngunit hindi niya ito itinuloy. Malungkot niyang idinagdag na ang tanging ginawa niya noon ay makaramdam ng sakit at kalungkutan. Ipinaliwanag ng babae kay Yun na umatras ang guan sa mundo ng martial arts upang makamit ang sariling pamamahala. Idinagdag niya na ang sitwasyong ito ay lubos na kahawig ng kasalukuyang hidwaan sa pagitan ng Crusaders at ng Heavenly Dragon Alliance. Seryosong nagtanong si Yun kung sino, sa ilalim ng mga kondisyong ito, ang makakakontrol sa Crusaders. Sumagot ang babae na tanging ang emperador o ang pamilyang maharlika lamang ang makagagawa nito. Binanggit din niya na ang kasalukuyang pinuno ng Crusaders ay isang napakatusong tao na hindi nag-aatubiling palakasin ang kanyang kapangyarihan. Kinumpirma niya na ito mismo ang dahilan kung bakit ipinadala siya ng kanyang pamilya sa lugar na ito. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na alam ito ng kanyang pamilya, kaya't ipinadala siya rito. Sa loob-loob ni Yun, napagtanto niyang ang dahilan kung bakit siya sinundan nito ay dahil malinaw na nagpakita ng pagkakontra ang kanyang Scarlet Dragon Clan sa sarili niyang pamilya. Tinanong siya nito kung nakatulong ba ang impormasyong ibinigay niya, at sumagot si Yun na medyo nakatulong, na naging dahilan upang tumugon ito ng may sarkastikong pagkadismaya. Naisip ni Yun sa sarili na hindi niya napagtanto na ang isang direktiba mula sa pamilyang imperial o maharlika ay talagang bahagi ng kanyang plano. Nagtaka siya kung paano nakaligtas ng ganito katagal ang sistemang politikal. Saka napagtanto sa isip na hindi niya inaasahan na ang mga paksyong politikal ay mahahati sa pagitan ng Crusaders at ng Heavenly Dragon Alliance bilang paraan upang hatiin sila. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip ng malalim si Yun tungkol sa kawalan ng anumang pagbanggit kay Amshin, na dating kilala bilang Bi, at nagtaka kung ano ang maaaring ipahiwatig nito. Bumalik si Huayon upang malinaw na tanungin siya kung maaari niyang hulihin ang Bleeding Beast, pinaninindigang kailangan niya itong gawin. Hiniling din niya na kunin niya ang pulang sibat at ibigay ito sa kanya, at nangako si Yun na pag-iisipan niya ito. Biglang naalala ni Yun na ang Bleeding Beast ay may pulang sibat na kamukha ng dati niyang sibat, na lubhang ikinagulat niya. Nagtaka si Yun kung napunta ba sa maling mga kamay ang kanyang pulang sibat, na pagtatantong kailangan niyang makaharap ang kilalang-kilalang halimaw na iyon. Sa huli, sa ilalim ng liwanag ng buwan sa isang maulang gabi, sandaling huminto ang kanilang mga hakbang sa lupang bas ng dugo. Pareho silang seryoso at naghahanda para sa kung ano ang darating. Nakatayo si Nayon at Huayon sa harap ng isang malaking gusali sa isang maulang gabi nang bigla silang makarinig ng boses ng isang lalaki mula sa loob na pumupuri sa husay ni Yun sa pakikipaglaban at sinasabing bihira ang ganoong kakayahan sa Seongchu. Mahigpit na hinawakan ni Yun ang kanyang espada at matigas na nagtanong kung sino ang misteryosong taong kakausap lang sa kanya. Biglang bumukas ang mga pinto ng malaking gusali at lumitaw ang isang malaking lalaki sa pasukan, napapalibutan ng nakakatakot na pulang aura. Bahagyang humisi ang malaking lalaki at sinabing bihira makakita ng babaeng kasing ganda nito sa Seongchu. Kalmado at sarkastikong sumagot si Huayon na kasing bihira rin makakita ng lalaking kasing pangit niya. Malamig na humiti ang lalaki, ipinakita ang puluhan ng kanyang malaking talim, at sinabing kung papatayin niya sila ngayon, hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataong makita ang kanyang katawan. Naalala ni Yun sa sarili na hindi niya magagamit ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. 2 atake lamang ng Heart of the Sun ang kaya niyang tipunin, kaya't nag-aalala siya kung matatalo niya ang ganoon kalakas na kalaban. Tumingin sa kanya si Huayon na may kumpiyansang ngiti at sinabi kay Yun na huwag mag-alala, hindi ito magiging mahirap para sa kanilang dalawa. Inismira ng malaking lalaki ang ideya na silang dalawa ang haharap sa isang tao. Inaakusahan sila ng kaduwagan dahil sa hindi pagharap sa kanya ng mag-isa. Biglang lumitaw ang maraming lalaki at nagsimulang palibutan sina Yun at Huayon na nagpalala sa sitwasyon.
Nakaramdam sila ng matinding pagkabalisa dahil sa napakalakas na aura at amoy ng itim na dugo na pumupuno sa lugar. Nagtataka kung saan biglang nagmula ang mga persang ito. Hiniling ni Huayon kay Yun na manatili sa likuran niya, ipinapaliwanag na napapaligiran sila at lubhang mapanganib ang sitwasyon. Sinabi niya na maaaring madali para sa kanya ang tumakas ng mag-isa, ngunit hindi habang kasama niya si Yun. Tumutol si Yun, sinasabing mayabang siya sa pag-aakalang kaya siyang protektahan. Ngunit kumpiyansang sumagot si Huayon na nakita niya itong ginamit ang lahat ng lakas nito sa naunang pag-atake ng pulang espada at naubos nito ang kanyang enerhiya. Kinutya sila ng malaking lalaki, sinasabing malinaw na natrap sila at hindi makakatakas. Inalok ni Huayon si Yun na ipikit sandali ang kanyang mga mata dahil may gagawin siyang maaaring masyadong marahas para sa kanya. Umisi ng masama ang malaking lalaki at sinabi sa babae na maaari siyang umalis kung gusto niya. Ulo lamang ni Yun ang gusto nila. Ngunit hindi pinansin ni Huayon ang kanyang mga salita at tinanong kung maaari ba silang pumasok sa gusali na labis na ikinalito ng lalaki. Umiti ng matamis si Huayon at ipinaliwanag na mayroon siyang dalawang pangako, isang lumang pangako at isa pang ginawa kahapon lamang. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkabalisa sa malaking lalaki at tumingin siya sa kanyang mga tauhan nang may pagkalito, nagtataka sa tunay niyang pagkatao. Pagkatapos ay malakas siyang tumawag, Yato Dai Chongwei. Mula sa tuktok ng tor, lumitaw ang isa pang malaking lalaki, malakas na tumatawa at kinukutya ang sitwasyon. Nagtataka kung sino itong si Huayon para magmukhang napakakumpiyansa. Tumalon ang malaking lalaki mula sa tuktok ng tor papunta sa patio, nakangiti habang sinasabing tila kilalang kilala siya ni Huayon. Matigas na sumagot si Huayon, kinukumpirmang kilala nga niya ito at isiniwalat na siya ang anak ni Li Guang na ikinagulat ng lahat. Malinaw na inanunsyo ni Huayon na naparito siya upang tuparin ang isang lumang pangako sa pagitan nila ni Chong Moy. Mabilis na sumugod ang malaking lalaki sa gitna ng patio, hawak ang isang malaking sibat bilang paghahanda sa labanan. Sandaling namayani ang katahimikan pagkatapos ng dramatikong pagpasok na ito, at malinaw na bakas ang tensyon sa mga nakapaligid na kalalakihan. Sa wakas, matatag na tumayo ang malaking lalaki sa gitna ng patio, handa para sa isang matinding komprontasyon. Noon, si Li Guang, nakilala sa titulong The Luminous Dragon Tiger, ay ipinapakita ang kanyang napakalaking kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang nagniningning na espada sa harap ng kanyang mga kalaban. Sa kabaligtaran, si Yato Deryang, ang E-Left Blade Kinki ng Black Cloud Society, ay lumitaw na buong pagmamalaking nakatayo, hawak ang isang malaking talim. Kumpiyansang nagsalita si Yato, sinasabing napakalalim ng ugat ng hidwaang ito, ipinapahiwatig na mas komplikado ang mga bagay kaysa sa inaakala. Sa kasalukuyan, sumiklab ng marahas ang galit ni Mui, Chong Muay, nang marinig ang pangalang Guang, at may pagbabantang inutusan ang nagsalita na ulitin ang sinabi nito. Isang babaeng nakatayo sa likuran ang nagpaliwanag na itong si Guang ang siya ring pumatay sa kanyang martial arts master at sa buong pangkat, pati na kay Master Chiao. Nagalit din si Huayon, tinawag siyang kihampas lupa, at malinaw na ipinahayag ang kanyang pagkamuhi rito. Humakbang papalapit si Muli, Chong Muay, nagalit kay Huayon, mapanuyang sinasabing ito ang unang beses na narinig niyang may kerida si Guang. Kumpiyansa at matatag na sumagot si Huayon na hindi siya kerida. Anak siya ni Li Guang. Humalakhak ito ng sarkastiko, sinasabing niloloko lang yata siya ng kanyang mga mata, habang ang kanyang mga tagasunod ay nakisali sa pagkukutya sa mga sinabi ni Huayon. Inismira ng kanyang mga tauhan na hindi naman mukhang anak niya itong si Huayon at pinagtawanan ang kanyang pahayag ng may pang-aalipusta at paghamak. Sa sandaling iyon, nanatiling matatag si Huayon sa gitna ng kanilang pangutya, habang lalo pa siyang kinukutya, tinatanong kung nawala na ba siya sa sarili. Ngunit mumiti ng mahinahon si Huayon at tinanong ang mandirigmang si Chong Muyi kung natatakot ba ito. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na alam niyang duwag ito na nagtatraidor sa iba ng patalikod. Nang matapos ang mga labanan at bumaba na ang kanilang mga depensa, nagsimulang magalit at malito ang mandirigma sa kanyang mga salita, tinatawag siyang imadaldal. Sumiklab sa galit ang kanyang mga tagasunod, kinu-question kung bakit niya inaakusahan ang kanilang master ng ganoong kasuklam-suklam na mga bagay. Isa sa kanila ang sumigaw sa galit na hindi niya sasaksakin ang sinuman ng patalikod at ang kanyang espiritual na matay na ang kanyang ama, iginigiit ang karangalan nito. Galit na humiling ang isa pang tagasunod na agad na patayin si Huayon, tinawag itong isang mayabang na babae na hindi karapat-dapat mabuhay. Lubhang nagalit si Muyi at nagsimulang maghanda upang gumawa ng mapagpasyang aksyon laban kay Huayon. Si Yun, na nanonood mula sa malayo, ay nagsabi sa sarili na talagang baliw si Huayon at nagpahayag ng pag-aalala kung paano lumalala ang mga bagay. Naisip niya sa sarili na ang isang direktang komprontasyon sa pagitan ng angka ng Luminous Dragon at ng lipunang Mukyong Society, ay dapat na pinigilan ng maestro ng batas, Master of Law, mula pa sa simula, at sarkastikong nagtaka kung ito ba mismo ang gusto ni Behemoth. Ngunit mahinahong kinumpirma ng tinatawag na Behemoth na hindi siya maaaring makialam dahil ito ang mga utos ng Panginoon ng Hilaga, Northern Lord, na si Mozun. Idiniin ng maestro ng batas na dapat igalang ang labanang ito at hindi dapat pakialaman sa anumang pagkakataon. Samantala, tumindi ang galit ni Muli, habang iginigit niyang kinakatawan ni Huayon ang isang kaaway sa kanyang mga magulang at maestro. Sa kanyang bahagi, si Huayon ay lubos na determinado at tila ganap na handa upang harapin ang mapanganib na hamon na ito. Habang muling sumiklab ang mararahas na sagupaan sa larangan ng digmaan, umalingaw sa hangin ang mga tunog ng labanan at nagbabangga ang mga espada.
Pinalabas ni Li Guang ang kanyang nagniningning na espada at sumugod patungo sa kanyang mga kaaway sa bilis ng kidlat, nagsasagawa ng mapangwasak at hindi kapani-paniwalang mabilis na atake. Nagpakita siya ng pambihirang kasanayan sa espada na nagdulot ng malaking kaguluhan sa hanay ng mga kaaway. Bilang tugon, naglunsad si Yato Daryang ang nagniningas na ganting salakay, tumalon mula sa itaas at tinututukan ng matinding tama si Guang. Ang kanyang nagniningas na tama ay nagdulot ng malaking pagsabog na yumanig sa larangan ng digmaan na nag-iwan sa mga nasa malapit na natulala sa lakas nito. Sa isang panghuling komprontasyon, seryosong sinabi ng isa sa mga mandirigma na ang nangyayari ngayon ay isang lumang siklo lamang na walang katapusang naulit. Sumiklab ang panghuling sagupaan ang may matinding bilis at lakas sa pagitan ng dalawang pangunahing kalaban na nag-iwan sa lahat na kinakabahang naghihintay sa resulta ng mapagpasyang labanang ito. Tumindi ang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang lalaki habang sumugod si Yato Daryang, nang biglaan patungo kay Li Guang, iwinasiwas ang kanyang espada at lumikha ng malakas na bugso ng hangin. Halos naiwasan ni Li Guang ang tama, umatras ng may hindi kapani-paniwalang bilis habang nag-iwan ng malalim na marka sa lupa ang tama. Mabilis niyang nabawi ang kanyang balanse at naghandang maglunsad ng mas malakas pang tama habang ang kanyang kalaban ay naghanda upang harangin ang bagong atake. Isang nagniningning na asul na aura ang nagliyab sa paligid ng katawan ni Li Guang, na nagpapakita ng kanyang napakalakas na panloob na kapangyarihan habang sumusugod upang umatake muli. Lubhang nagulat si Yato Daryang, sa bilis at lakas ni Li Guang, natatanto na ang laban ay naging mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Isang kumpiyansa at mapanghamong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang kasiyahan sa labanan sa kabila ng hirap nito. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na napalitan ng pagkabigla nang bigla niyang maramdaman ang malakas na enerhiya ni Li Guang napapalapit sa kanya nang hindi inaasahan. Sandaling huminto ang dalawa, matamang nagtitigan habang sinusuri ng bawat isa ang kanyang kalaban ng may buong konsentrasyon. Nabawi ni Yato Daryang, ang kanyang kumpiyansa at hinigpitan ang hawak sa kanyang espada, handang magpakawala ng mabangis na ganting salakay. Nagbanggaan ang kanilang mga tama ng may matinding puwersa, na nagdulot ng nakabibinging pagsabog na pumuno sa arena ng nakasisilaw na liwanag at nag-udyok ng malakas na bagyo. Mula sa malayo, isang kalbong lalaki ang nagtatago sa likod ng isang puno, pinapanood ang labanan ng may malalim na takot at pagkabalisa, kinakabahang bumubulong sa sarili, aking Panginoon. Si Muye, ang kalbong lalaki, ay nagpatuloy sa panonood sa eksena habang nagpapatuloy ang marahas na labanan. Habang palakas ng palakas ang mga tama ng dalawang lalaki, natatakot at nanginginig niyang tinanong sa sarili kung nasaan ang hilagang rehiyon ng Mo, naaalala na sinabi sa kanya ng kanyang maestro na ipatawag ang isang nagngangalang Bimujong. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang biglaang tunog mula sa likuran ang nagpalingod sa kanya sa matinding takot. Sa sandaling iyon, isang matalas na espada ang tumago sa katawan ni Yato Daryang, sa isang brutal at hindi inaasahang tama, na nagdulot ng marahas na pagbuga ng dugo. Mahinahon at matatag na tumayo si Li Guang habang ang kanyang kalaban ay bumagsak sa lupa na may mga nakamamatay na sugat sa harap ng mga natatakot na mata ng kalbong lalaki. Ibinagsak ni Li Guang ang kanyang espada sa lupa, halatang pagod, nahihirapang bumulong na naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Nagsimulang manginig si Muyi sa takot at pagkabigla, bumubulong na imposibleng mamatay ang kanyang maestro sa ganoong kahabag-habag na paraan. Nag-iisang nakatayo si Li Guang sa espasyong puno na ngayon ng amoy ng dugo, nahihirapang huminga pagkatapos ng labanan. Ngunit biglang lumitaw ang kalbong lalaki sa likuran niya, malakas na sumisigaw habang tinatawag ang kanyang maestro at desperadong sumugod kay Li Guang. Tunay ngang sumugod si Muyi, kay Li Guang, sa tindi ng galit, sumisigaw na ipaghihiganti niya ang kanyang kamamatay lamang na maestro. Sa kasalukuyan, galit na tinanong ni Muyi, si Huayon, kung paano niya nalaman ang bawat detalye ng nangyari kahit naganap ng naalis ang katawan. Kalmadong lumitaw ito sa harap niya, nakatitig sa kanya, sinasabing hindi niya alam kung gaano karami ang talagang alam ng kalbong lalaking iyon. Isang nakakatakot na madilim na aura ang nagliyab mula kay Muyi, idinedeklara na anumang mapanganib ay dapat ganap na wasakin. Habang nagsisimula siyang maghanda para sa isang atake, tahimik na nagtanong si Huayon, kung hindi ba niya balak itanggi ang akusasyon laban sa kanya. Malamig na sumagot si Muyi na hindi niya kailangang sagutin ang mga ganoong walang kabuluhang bagay. Malinaw siyang nagbanta habang iwinawasiwas ang kanyang armas na ang malinaw sa kanya ay hindi kailanman magkakaroon si Li Guang ng anak na tulad niya. Nanigas sandali si Huayon, nasaktan sa kanyang mga salita at mahinang inulit sa kalungkutan, wala siyang anak. Sa sandaling iyon, tumayo siyon sa tabi ni Huayon, nag-iisip sa sarili kung pagkakataon na ba niyang tumabi habang hinaharap nito ang sarili nitong laban. At sa huli, inalis ni Huayon ang kanyang kapa, matatag na inihahanda ang sarili para sa napipintong laban sa hinaharap. Nagsimula ang eksena sa isang seryosong tingin mula kay Yun habang nararamdaman niya ang bigat ng sandali at natatanto na direkta na siyang target ng kanyang mga kaaway. Naalala niya ang panahon kung kailan mabangis na iwinawagayway sa hangin ang isang pulang bandila. Isang bandila na pinaniniwalaan ni Yun na hindi dapat bumagsak sa larangan ng digmaan. Biglang bumagsak ng malakas ang bandila sa larangan ng digmaan, lumilikha ng isang dramatikong eksena. Gayunpaman, ang bandila ng commander ng Hilagang Kalangitan, Heavenly Northern Commander, ay palaging nanatiling matatag at hindi nasisira. Isang mandirigma na may dalang bandila ang lumapit kay Yun at malakas na nagtanong kung tunay ba silang nanalo sa laban.
Sumagot si Yun ng may ngiti ng isang nagwagi, pinagtitibay na nakamit nila ang isang malaking tagumpay. Tinatawag ang mandirigma sa pangalang Chong Am. Masayang umiti si Chong Am. Labis na nagpapasalamat kay Yun para sa kahangahangang tagumpay na ito. Naalala ni Yun si Chong Am ng may malaking paggalang at pagpapahalaga, sinasabing siya ang pinakamahusay na mandirigma sa kanila at hindi man lang niya nagamit ng husto ang kanyang armas dahil dala-dala niya ang bandila. Isang imahe ang lumitaw ng isang malakas na estilo ng pakikipaglaban na kilala bilang Grand Heavenly Storm Art, isang teknik na partikular na binuo para sa labanang ito. Nagtaka si Yun sa kanyang isip habang pinapanood ang eksena kung lahat ba ng mga pangyayaring ito ay nakatali sa isang nakatakdang kapalaran. Naaalala ang alias na ginamit ng misteryosong si Hwa Yun na Scarlet Dragon Juko. Naisip niya si Hwa Yun at ang kanilang pinagsamang kapalaran, kinu-question sa sarili kung ito ba mismo ang mga pangyayaring nagdala sa kanila sa puntong ito. Sa sandaling iyon, sumugod si Hwa Yun sa labanan ng may matinding puwersa. Iwinawasiwas ang kanyang mahahabang pulang manggas sa isang sorpresang pag-atake. Tinamaan niya ang kaaway ng may malaking lakas, nagpakawala ng matinding enerhiya sa pakikipaglaban na pumilit sa napakalaking kalaban na umatras. Si Muyi, ang malaking lalaki, ay nagsalita sa isang mahinahon ngunit matatag na tono, ipinapaliwanag sa babae na dapat gamitin ang sining pandigma sa kanilang kasukdulan kung hindi ay mabilis itong babagsak. Pinanood niyon ang labanan mula sa malayo ng may malalim na pag-aalala. Natatanto na sa kabila ng kanyang lakas, hindi pa nararating ni Hwa Yun kahit kalahati ng kapangyarihan na taglay ni Li Guang. Nagpatuloy si Hwa Yun nang may determinadong focus, sinasabi sa sarili na kailangan niyang patayin ito gamit ang teknik na ito kahit anong mangyari. Kumpiyansang umiti si Muyi at idineklara na kung makakatagal lang siya ng kaunti pa, mapapasa kanya na ang tagumpay. Muling sumugod si Hwa Yun nang may malaking lakas at determinasyon, idinedeklara na gagawin niyang hindi ito matitiis para sa kanya. Sumigaw ang kaaway habang hinaharangan ang kanyang tama, itinuturo na bata pa siya at kulang pa sa sapat na karanasan. Ngunit biglang direktang tinamaan at hindi inaasahan ang kalaban ng teknik ni Hwa Yun na lubos niyang ikinagulat. Tumalsik sa hangin si Muyi mula sa malakas na tama na ibinigay ni Hwa Yun, malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pangingibabaw. Natulala si Yun sa lakas ni Hwa Yun at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang inaamin sa sarili na handa na siyang tumakas kung sakaling naging mas madilim ang takbo ng mga pangyayari. Napansin niyang pinuna ni Hwa Yun ang kanyang kakulangan sa pisikal na lakas sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa estilo ng pakikipaglaban gamit ang pulang manggas at tahimik na nagtaka kung gaano nga ba siya kahusay. Bumagsak si Muyi sa kanyang mga tuhod, sumisigaw sa sakit habang tinatawag siya ng kanyang mga tauhan sa takot at pag-aalala. Sumigaw siya sa sakit, binabalaan ang kanyang mga tagasunod na huwag lumapit, hinihiling na agad silang umatras. Nahihirapang tumayo ang kalaban at pinuri ang lakas ni Hwa Yun, inaaming hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kasanayan sa pakikipaglaban ang isang babae. Malamig siyang tiningnan ni Hwa Yun, at malinaw at prangkang sinabi na papatayin niya ito, idinedeklara na nakaligtas siya sa mga kakilakilabot ng kagubatan. Natulala si Muyi sa pagbanggit niya sa kagubatan, iginigiit sa matinding pagkalito na walang sinuman sa kagubatang iyon. Iginigiit niyang patayin si Hwa Yun sa mismong sandaling iyon sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga tauhan na pigilan siya at ilayo sa kanya. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang mga tauhan na hindi ito sulit sa lahat ng gulo at panganib, ngunit tumanggi siyang makinig, matigas na naninindigan sa kanyang desisyon. Seryosong tinanong ni Muyi, ang kanyang mga tauhan kung ang mga tao sa paligid nila ay tunay bang lahat kaalyado upang mas malinaw na masuri ang sitwasyon. Isa sa mga lalaki ang kinakabahang tumawag mula sa malayo, itinuturo na nasa itaas ang hilagang maestro ng labanan, Northern Combat Master, at isang madilim na enerhiya ang malinaw na pumapalibot dito. Kumpiyansang sumagot si Muyi, sinasabing kontrolado ang sitwasyon at walang dapat ikabahala. Pagkatapos ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Seo Chaon habang apurahang sinabi kay Yun na tumakbo, na ikinagulat niyon sa biglaang babala. Sa sandaling iyon, si Muyi, na napapalibutan ng itim na enerhiya, ay sumugod patungo kay Hwa Yun, kumikilos sa bilis na higit sa tao gamit ang isang misteryosong kapangyarihan. Biglang lumakas ang kanyang lakas at nabalot siya ng isang nakakatakot na kulay lilang aura, na nagpapahiwatig na gumagamit siya ng isang ipinagbabawal na teknik. Nagsimulang lumawak ang kulay lilang aura sa paligid niya sa isang kakilakilabot na paraan, na nagpapakita ng kapangyarihang higit pa sa mga limitasyon ng tao. Nagsimulang mamaga at magbago ng nakapangingilabot ang kanyang mga kalamnan, na may malinaw na naririnig na paglagutok ng mga buto. Nanood si Yun ng may malalim na pag-aalala, natatanto na ang misteryosong teknik na ito ay ang kanluraning sumpa ng kadena, Western Chain Curse, isang ipinagbabawal na mahika na dating ginamit sa mga sinaunang digmaan upang kontrolin ang mga alipin at mga hayop. Tahimik na tumawa ang nakakatakot na lalaki at sarkastikong bumulong sa sarili, matagal-tagal na rin habang nagniningning sa isang kakilakilabot na enerhiya ang kanyang mga mata. Sumulong si Hwa Yun na natatakot, sinusubukang pigilan ang lalaki nang matanto niyang ginamit nito ang ipinagbabawal na gayuma ng kabaliwan, Forbidden Madness Charm. Tumugon si Muyi nang may mapanuyang ngiti, inaaming hindi niya gustong gamitin ang teknik, ngunit napilitan lamang, at pagkatapos ay malinaw na idineklara na dumating na ang oras ng kanyang kamatayan. Tumalon siya ng mataas sa himpapawid, sumisid patungo kay Hwa Yun habang galit na sumisigaw, handang tamaan ito ng may nakamamatay na puwersa. Sinubukang ipagtanggol ni Hwa Yun ang sarili gamit ang kanyang mahahabang pulang mangga sa isang mabilis na kilos upang protektahan ang sarili.
Ngunit madaling sinira ng nakakatakot na lalaki ang kanyang depensa, gamit ang kanyang napakalakas na kapangyarihan na marahas siyang ibinagsak sa lupa. Malakas na bumagsak si Hwayon sa lupa at malubhang nasugatan. Tinawanan siya ng lalaki, sinasabing masyado siyang mahina sa kabila ng lahat ng kanyang mga naunang sinabi. Sa sandaling iyon, tiningnan niya ito at galit na nagtanong kung ilang tao ang kailangan niyang patayin upang maging dalubhasa sa gayuma ng kabaliwan na iyon. Tumingin si Muyi, kayo nang may kumpiyansang ngiti at sinabi sa kanya na susunod na ang kanyang pagkakataon pagkatapos niyang tapusin muna si Hwayon, pagkatapos ay siya naman ang aasikasuhin nito. Malakas na nagliyab ang enerhiya sa dibdib niyon habang naging malinaw na naghahanda siyang harapin ang lalaki gamit ang kanyang malakas na enerhiyang solar. Masamang ngumiti si Muyi at sarkastikong sinabi na hinahangaan niya ang tapang niyon at sana ay mas maaga niya itong nakilala. Mahinahon at kumpiyansang sumagot si Yun na kung mas maaga silang nagkita, maaalala ang araw na ito bilang anibersaryo ng pagkamatay ni Muyi. Nasiyahang umisi ang nakakatakot na lalaki sa mga salita ni Yun at kumpiyansang sinabi na talagang mayroon siyang tapang. Samantala, natanto ni Yun na ang mahikang ginagamit ng kanyang kalaban ay isang mababang antas na bersyon ng sumpa ng kabaliwan mula sa kanluran at sa loob-loob ay hinamak niya ang ganoong kahinang paraan. Umisi si Muyi at sinabing, si Ji Chanyuk ay mayabang ngunit masyadong mahina bilang isang tao. Pagkatapos ay sinabi kayo na maghintay lang ng kaunti pa. Pagkatapos ay itinuro niya si Hwayon na nakahiga pa rin sa lupa at mapanuyang sinabi sa kanya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Naisip ni Yun sa sarili na desperado ang kanyang enerhiyang solar na pagpira-pirasuhin ang masamang sumpang ito. Ngunit naramdaman niyang naiba ang mahikang ito sa tipikal na itim na mahika. Nagsimulang sumulong si Muyi, patungo kay Hwayon ng may matatag at nakakatakot na mga hakbang habang nakakaramdam si Yun ng lumalaking kawalan ng katiyakan, na para bang mayroon pang ibang bagay tungkol sa ipinagbabawal na teknik na ito na hindi pa niya alam. Lumapit siya kay Hwayon nang may nakapangingilabot na takot at walang magawang nakahiga ito sa lupa sa ilalim ng kanyang napakalakas na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Muyi na maaari pa siyang humingi ng tulong mula sa batang maestro. Ngunit matatag at malinaw na idineklara ni Hwayon na hindi pa tapos ang kanyang pagkakataon. Kaya pa niyang lumaban. Lumingon si Yun ng may seryoso at alertong ekspresyon, inihahanda ang sarili para sa susunod na komprontasyon. Nagsimulang tuyain ni Hwayon, si Muyi, kinu-question kung tunay ba siyang naniniwala na ang pagkakaroon ng lakas sa pamamagitan ng mga pinaghihigpitang sumpa ay ginagawa siyang tunay na makapangyarihan. Tumindi ang madilim na enerhiya sa paligid ni Muyi, habang mapanuyang sumasagot, sinasabing wala siyang pakialam sa mga sermon o walang kabuluhang salita. Pagkatapos ay sumugod siya patungo kay Hwayon, nang may mapanirang puwersa, sinasabi sa kanya na iisa lang ang alam niya. Idinagdag niya nang may matalas na panunuya na madali niyang madudurog ang mga mayayabang na taong tulad niya. Habang mahinahong inoobserbahan ni Hwayon ang sitwasyon at tinawag itong isang kahihiyan, mapanuksong tinawag ni Muyi si Hwayon, hinihiling na lumapit ito sa kanya. Idinedeklara na mananatili siyang nakatayo para lamang ipahiya ang isang tulad niya. Tahimik na nakatayo si Yun sa ulan, iniisip sa sarili na bahagi ng kanyang plano ang pagsuko ng inisyatiba at ang paggamit ng mataas na antas ng sining pandigma ay hindi palaging ginagarantiyahan ang tag.